Oh, oh no! Wow, 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 wow! Simple at maayos na tirahan, kumpleto at masayang pamilya. Para kay Joanne, lahat ng yan tila ba hanggang pangarap na lang. Ang bawat araw, hindi niya na alam kung biyaya ba o habang buhay ng parusa. Pangangalkal ng mga basura at pagasalo ng mga tira-tira. Hanggang saan ba ang kayang gawin ng isang kumakalam na sikmura? Matagal ng sakit ng lipunan ang kahirapan. Matira ang matibay, panalo ang malakas. Ang buhay sadyang hindi talaga patas. Minsan, kahit na ano pang pagsisikap, ay hindi pa rin nagiging sapat. Araw-araw, tulak niya ang kanyang kariton, palaboy-laboy, binabagtas ang mga kalye, kasama ang mga alaga niyang aso na tanging karamay niya at itinuturing niyang pamilya. Sa ilalim ng tirik na sikat ng araw o sa malakas na buhos ng ulan, sanay na sa dyan at may nasisilungan naman. Sa mabaho at masangsang na basura, naging manhid na sa dyan. Pero ang itaboy, pandirihan at makarinig ng masasakit na salita, dun siya nasasaktan. Kami na naman, ganito. Mamaya may espadala ko dito ng barangay, papalo ko na. Naghahanap na naman ako ganito. Nagpapalipas oras lang kami, pero dyan sa ako dahil Hindi ka ba nakapagtapos ng pag-aaral o nakapag-aaral man lang? Hindi ko. Kaya nga dito ako sa lansangan. Mga pa, ako. Kapag tanungin nila kung ilang pinagdaanan kong sa karalan, sabihin ko wala. Dahil yung mga requirements nila doon sa lahat, baka mamaya may tapos na daw. Hindi rin kasi naman sa kung ano lang alam ko at pangalan ko lang. Paano pag umuulan? Tinungan ko sila kahit sila basang-basa, kaya ako isa nagkakabasa rin dahil nag-iingay yung mga aso na hindi ako ng basang-basa dahil bigla ko umuulan eh. Ngayon di ba panahon ng tag-ulan, bigla umuulan kahit sabi ko kapag di kang hindi uulan, mamaya andyan ang ulan, hindi mo rin mamumala ng panahon ngayon. Hindi ka ba nabigyan ng yung sa ayuda ng gobyerno dahil pandemya ngayon? Wala po yung mga nagbibigay lang sa amin, yung mga may mabuting loob tayo, mga sasakyan, mga pan, yun lang ang dapat sa amin. Yun lang ang natatanggap ko. Pero yung sabihin mo ayuda ng gobyerno na mangis kami dyan, nung kami, kaso madalas, wala kami pagkain, pinapalabas sila kami. Nangyari. Lalo nung kasagsagan ng pandemya, nung March hanggang April, madalas mahuli yung nagpiniklamo dahil napalabas na sila. Ato, naglalakas sila hanggang sa Wala man lang taga-gobyerno na walang permanenteng man ang gobyerno sa amin dahil kami daw pabigat. Wala silang makukuha sa amin na mga manang kundi yung sa tagal na nilang palaboy sa lansangan, marahil sanay na nga sila sa ganyang buhay. Nangangalkal ng mga tira-tirang pagkain sa mga basurahan, maitawid lang ang nararamdaman nilang gutom at kumakalam nilang tiyan. Ang nakakalungkot lang, tinataboy sila at pinandidirihan.
Kaya minsan ako nakikita ko, parang ang dali sa kanilang maghusga na ang mga tulad nyo nga, Talaga. parang Yung mga iba pa kapag mga medyo maganda-gandang bahay, magkano na talagang pinila ng barangay. Ay naku ma'am, alis kayo dyan, may sakit kayo ma'am, ganito ganyan, pulubi kayo ganyan, ganito. Naku, sabi ko, kung kayo, mga apo nyo rin kaya makaranas na ganyan, kahanting namin dito sa kalye. Ginagano ko, naisip-isip ko, pero hindi ako nag-reach sa kanila ng salita. Yung mga kasama. nangangalkal ng makakain si ate kasi hanggang ngayon wala pa nga siyang almusal. Kaya di naman ako mayaman pero bibili muna ako ng pagkain. Ito lang ang kaya ng budget ko kaya bibili muna ako ng makakain ni ate. Isang one piece lang. Ano ba lang? Breast part na lang siguro. Ayan, nakabili na tayo. So, balik tayo. Ang totoo, lagi rin akong namumroblema kung paano ko pagkakasahin ng madalas kapos na sinasahod ko. Pero lagi akong nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap ko. Kaya, sinisikap ko rin na maging mabuting tao. Ang sarap sa pakiramdam na makapagbigay ka ng ngiti. Kung may kakayahan, huwag ipagdamot ang pagkakataong makatulong sa talagang mga nangangailangan. Sa lahat ng hirap at mga pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay, kumpara sa pinagdadaanan ng iba, alam kong wala akong karapatang magreklamo. Lahat tayo may kanya-kanyang pagsisikap para lang mabuhay. Sa tulad ni Joan na dumi ng lipunan sa tingin ng iba, araw-araw iniinda ang mga matang mapanghusga. Hindi ko alam ang buong nakaraan ni Joan. Pero alam ko at nararamdaman ko na gusto niyang magbago ang takbo ng buhay niya. Ang tanong, may pag-asa pa ba? Hindi na bago ang ganitong kwento. Isa lang si Joan sa napakaraming nagkalat na mga palaboy sa kalye. Nagsisikap naman daw ang gobyerno para matugunan ang ganitong problema. Pero bakit parang hindi nababawasan bagkus dumadami pa sila? Kanino ba dapat lumapit si Joan? Sino nga ba talagang makakatulong? Dahil sa tagal niya nang nasa lansangan, kung siya ang tatanungin, nawala na siya ng pag-asa. Saan man makarating ang karitong tulak-tulak niya, patuloy pa rin siyang lalaban sa buhay hanggat kasama niya ang itinuturing niyang pamilya. Noong pinakaunang gabi na wala siyang matulugan, lansangan ang kumupkup sa kanya. Yung mga araw na nakakaramdam siya ng lungkot, nandyan ang mga aso niya. Pinaramdam na hindi siya nag-iisa. Ang buhay niya ay tulad ng isang paglalakbay na walang tiyak na direksyon. Ang sigurado lang ay meron siyang kasakasama.